Jazin, mga kababayan, mainit na pasabog at shocking truth ang ating bubusisiin ngayong araw na ito. Isang blind item muna tayo. Sino itong veteranong mambabatas at opisyal na nag-panic mode dahil sa mga resibo ng batas dyan sa Senado? Bistado ang palpak, supalpal ang kasunduan. Akala nyo ba, simpleng delay lang ang nangyayari sa Commission on Appointments para sa 5 general ng Armed Forces of the Philippines? Hindi po. May matinding legal clash na naganap at dito makikita ang tunay na depensa sa ating law at justice. Habang ang iba dyan ay pilit na ginagawang palpak ang interpretasyon. Sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Amy Marcos humarap na may bitbit na matigas na resibo. Huwag kayong aalis dahil sa unang bahagi pa lang ng ito. Ibibigay ko na sa inyo ang pinaka-importanting detalye kung paano sinalo ni na Marcoleta at Amy ang usapin ng buhay, kabuhayan at retirement ng ating mga kasundaluhan. Okay, ha? O para sa ating mga kapwa ko Pilipino, ha? Well, ano mo muna pala yan? Wait lang po. Okay. Para sa ating mga kapwa ko Pilipino, sa mga OFWs na naghahanap ng tamang investment para sa katotohanan at sa ating mga kababayan na nag-iipon para sa kanilang retirement para maging set for life. Makinig kayo ng mabuti. Ang gulo sa Senado ay hindi lang basta politika. Apektado rito ang ating national security at ang kabuhayan ng mga tapat na naglilingkod sa bayan. Kaya naman, bago natin ilatag ang mga dokumento at resibo mula sa Supreme Court rulings, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suportang pinansyal at moral ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay mga kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo ang video na ito. Okay? Dated 6 days ago po, no? So, ayan, 21. Pakinggan po natin. Honorable Marcoleta is recognized. Ayan, magtatanong po si Marcoleta, itong general na ito ay mapropromote sa Brigadier General pero ang birthday niya ay less than a year. Ayan, uupo na po siya. Good morning, Lieutenant General Peralta. Tignan nyo naman ang ating legal genius, di po ba? Tama po ba na ang birthday ninyo is May 14, 1970, Yes, sir. which was last month? Yes, sir. Meaning to say you already reached the age of 56 and you were bypassed upon seeing the adjournment of Congress on June 3. Is that correct? Yes. Yes, sir. As a matter of fact, Mga kaibigan, paghuntahan po natin ito hanggang siguro hanggang magsalita po si Lacson, ha? Hanggang matapos si Lacson. Ano lang naman, sandali lang po yan. this circumstance also applies to the rest of your colleagues, namely Vice Admiral Alan M. Javier, whose birthday is May 16, 1970. Major General Isagani Criste, birth date is April 21, 1970. Brigadier General Naisforo Diaz,
birth date, May 5, 1970. And Brigadier General Rose Mawate Remo, April 24, 1970. Meaning to say, the five of Okay, ganito po yan ha. Hinihimay-himay po ni Senador Rodante Marcoleta ang kanilang mga birthdays. Kasi lalabas po dyan na less than a year na lang. Eh sa batas, pag less than a year, dapat na hindi na promote mga kaibigan. few general already reached the age of 56. And everyone was bypassed upon the scene of the adjournment of Congress. Ang sakit po nun no? Yung mabypass ka dahil sa mga pangyayari, no? Isusumpa mo si Gatchalian, isusumpa mo si Soto, si Lacson, no? Dahil nga po nagkagulo dahil doon eh. Last June 3, 2026. That is a fact, sir. And are you aware of Republic Act 11939? Yes, sir. Republic Act 11939 amended Republic Act 11709. You're familiar of that. Do you know why I am citing this particular law, General? Yes, sir. Why? We are less than 1 year, sir. Ayun. Ah, alam naman pala nung general na less than a year. General, ang talino mo naman. If you're carrying plus 30 pounds of extra weight, most workouts will Ganun, destroy your Burgess din pa joints. no? This one starts sitting Sorry naman. Yeah, medyo bamagal lang po. Yes. You are correct. Section 2 of Republic Act 11709, which is now Section 1 of 11939, last paragraph, says that to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General Sino yung dumaan? Si Rafi Tulfo? or Commodore O-07 or higher, except for positions under Grabe ha, tignan mo yung pagka-legal genius po ng ating legal genius ha, si Senador Rodante Marcoleta. sections 2A and 2B. The officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. And would you say that you lack at least 1 year? Mga kaibigan, no, alam naman po nung general na talagang lack of 1 year na siya. Okay? Sana wag nang ipagpilitan. Remaining of active service before your compulsory retirement. Yes, sir. We were ordered to come here, sir, and we are directed to appear before the commission appointments. And so therefore, it only means that the five of you may no longer be eligible for reappointment Yes, they are not eligible for reappointment. in view of the prohibition under Section 1 of Republic Act 11939. Am I correct, sir? Yes, sir. Ayun. Alam niyo, pansin niyo po, no? Pag nagsasalita po si Senador Rodante Marcoleta, hindi po base sa kanyang nararamdaman. Okay, base po sa batas, no? Sa site po siya ng batas, article, ng paragraph, ng provision, ng section. Yan po ang matalinong mambabatas. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ayan, tapos na po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Senator Ping Lacson is recognized. Yes, Oh, Mr. ito, si Ping Lacson. Ping, ping, ping. Chairman, just for clarity, I believe and I was told by the Secretary of the Commission on Appointments that the ad interim appointments of this fine gentleman and lady is a mere resubmission of their previous ad interim appointments given before the resumption, the May 25, 2026 resumption of the first regular session. And since this is a special session, it is a continuation of the first regular session. Therefore, Ito si Lacson, pansin nyo mga kaibigan,
kung papabor sa kanila, sa kanya, at sa mga kakampi niya, talagang bendalo ba? Hindi pa po sila pasok do sa one-year ban. Kasi hindi naman po nila kasalanan na nagkagulo-gulo kami dito sa Senado at hindi na take up yung Nako, sino kaya may kasalanan nun? Ping Lacson? kanilang confirmation. So with that manifestation, Mr. Chairman, I move that we recommend to the plenary the confirmation of the aforestated or aforementioned gentleman and lady in plenary. I Alam so mo, move, Mr. Chairman. kontrapelo po talaga itong dalawang ito, no? Si Lacson at saka si Senador Marcoleta. Pero mulat sa poll, ang ating pinapaboran ay si Senador Rodante Marcoleta. There's, yes, Honorable Risa Ontiveros. Second the motion, Mr. Chair. Nako! Risa Hontiveros for President. Iboboto niyo po ba itong Risa Hontiveros? Any objection to the motion duly seconded? Mr. Chair, Yes, Honorable Albano is recognized. Mr. Chair, Your Honors, on the part of the minority, we place on record our full support for the confirmation of the 5 generals and flag officers of the armed forces of the Philippines to Ba't ganun? Ba't ganun? Minority? On the part of the minority? Bakit ganun? Tapos favor agad? Tingnan natin, appointments are now under consideration. These officers have rendered long and distinguished service to the nation. As such, the minority supports the favorable confirmation of their appointments and commends their dedication and sacrifices in their service to the Filipino people. Mr. Chair, as the acting minority floor leader on behalf of the minority and the Filipino people, we interpose no objection to their confirmation. Alam nyo, Albano is from Isabela. And Albano is known ally of Marcos. Wag po tayong magkakamali. Kahit minority sila sa Commission on Appointments, on the part of the total picture, siya ay kakampi ni Marcos. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Albano. Honorable Bongo is recognized. Mr. Chair, esteemed colleagues, allow me to express my full support for this commission. As this commission gives its consent to the well-deserved appointments of the senior officers of the Ayan. Si Bongo, pumapabor. Hindi, mahirap na. Minsan nakakatakot din to si Bongo, no? Hindi natin masabi pagdating sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Armed Forces of the Philippines. These officers have demonstrated professionalism. Yeah. Yeah, opo sir. Ano lang, support lang po. Manifestation lang po. These officers have demonstrated Kaya manifestation niya sa pag-promote ng mga general na ito. Yun po ang sinasabi ni Bongo. professionalism, dedication, and unwavering commitment to their duties in safeguarding our nation's sovereignty, protecting our people, and upholding the Constitution. Wala na po akong katanungan sa kanila. And in fact, itong dalawa, no, si Vice Admiral Alan Madrid-Abier, Lieutenant General Edmundo Peralta, are mga tanglaw diwa, class of 92. Their years of service, leadership, and sacrifice Ayun, baka tawag daw, invited member si Bongo ng 92. Hindi natin po alam. reflect the highest ideals of military service and have earned them the trust and confidence of their fellow servicemen. At naintindihan ko rin po na yung 1 year bar rule, no, na dapat nilang mahabol dahil bawat star na alam po ni Senator Ping Lacson yan noon pa, parati nating pinaglalaban dahil napakahalaga po sa kanila yung 1 star na madagdag sa kanila. Yan po dala-dala na nila hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi lang pagtanda, kamatayan. Maraming salamat rin po Senator Ping sa mga suporta mo noon sa sundalo. Mr. Nako! Sumusuporta ba si Ping sa mga sundalo? Tanong lang po yan, Chair, dahil sa kanilang
kabayanihan at pagbibigay serbisyo sa ating bansa. Gusto ko lang pong bigyang pagkilala at pagpupugay sina Vice Admiral Alan Madrid Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta, Philippine Army, Major General Isagani Ocampo Criste, na naging PSG rin po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun naman pala. Okay, yan, well noted. Senator Bongo, dahil pala yung isang general ay naging PSG member nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaya kilalang kilala ni Senador Bongo yan. Okay, sige na po, i-confirm na natin. Brigadier General So, how's everything going? Nako, may ano pa. Skip lang. Okay, anong Nice masasabi niyo forum. mga kaibigan? Nice foro, no? Medrana Diaz Jr., Philippine Army, and Brigadier General Rosa Mawate Remo, women in uniform. Ma'am, sa panahon ng banta sa seguridad, sakuna at iba't pang hamon sa kapayapaan at kaayusan, sila ay naninindigan at naglingkod ng buong katapatan sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad na kanilang ginagampanan. Napatunayan ng mga opisyal nito ang kanilang kakayahang mamuno at maglingkod. Panahon ng pandemya, panahon ng giyera sa Marawi, bagyo, lindol, baha. Yun naman pala, may point naman si Senator Bongo. Patuloy kayo nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. At maalala ko po, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaglaban natin na madoble po ang sahod ng entry position ng military at lahat po ng uniform personnel. Dahil po yan sa inyong sakripisyo para sa bayan at hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin kung hindi po dahil sa inyo. Ayan, dinoble po Pangulong Rodrigo Robo Duterte. As our first line of defense, your continued courage and commitment are vital to defending our country's honor, rights, and future. We also call on you to remain steadfast in protecting our sovereignty. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, sakripisyo at walang katulad na serbisyo sa ating mga kababayan. Wala po akong katanungan kung hindi nagbibigay lang po ako ng Manifestasyon. full support dito sa ating hearing sa Commission on Appointments. Dati naman Okay. Ay, ito yung statement ni Bongo, naintindihan naman po natin yan. Kasi based on his experience dito sa mga general na ito. In a way, kilala niya siguro itong mga magiging general, nakita niyo yung serbisyo publiko sa baha, sa gera, sa pagsisilbi kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya po siya ganyan, mga kaibigan. po akong membro dito since 2019 at hindi po matutumbasan ang inyong kontribusyon sa bayan. Pero meron lang po akong paalala sa ating Armed Forces of the Philippines. Unahin lagi ang interes ng bayan. Ayan, interes ng bayan. Unahin po lagi ang interes ng bawat Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ayun, naman Thank pala. you, Mr. Chair. Senator Bongo. Yes, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I did not get proper explanation on the concern that I raised before this committee. I don't think we are in a position to violate an existing law. What I heard. Ayan mga kaibigan hindi po yan si Senator Marcoleta po kasi ay hindi po pabigla-bigla. Nagsasite po siya ng batas. Alam nyo kung sana si Senator Ping Lacson, mag-cite din ng batas o provision na kukontra sa sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi po yung sinasabi lang niya na nag-extend po kasi, etc. Kinol po kami ng Commission on Appointments, pinapunta sila dito, etc. Hindi po sana ganon, mga kaibigan, di ba? Alam nyo naman po ang ating Is an legal genius. assumption
that was passed on to the secretary of this commission. Somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. May I ask the secretary to explain that, if that assumption is correct? And if that assumption is enough to override the clear provision of the law? Honorable Lacson. Again, I'd Ito like to na, si Ping clarify, Lacson. hindi po last year. Before May 25, 2026, yung nag-resume tayo ng first regular session. Kasi nag-break tayo. Bago tayo mag-resume, they were given ad interim appointments by the President. So yun po yung ina-apply natin because a special session that we are having today is a O, dapat po, sinabi niya, we are into special session that we are, tapos mag-cite siya ng batas. No? continuation of the first regular session. O, dapat sinasabi niya, according to, based on this article. Something like that, no? Mr. Chairman. Kaya makikita po natin ang kaibahan ng isang mambabatas na abogado at saka hindi abogado. So yung birthday nila fell after. Kailan ang birthday mo, General? May 14. So yung ad interim appointments were given before May 14, I suppose. So you confirm that. So hindi ka covered ng 1-year ban. That's Oh, what? Ewan ko ha. Hindi ka natin alam. the clarification that I manifested earlier, Mr. Chairman. How about the others? Covered sila ng, hindi sila covered ng 1-year ban when they were given their ad interim appointments Before their before May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng 1-year ban. That's my point. So I hope I satisfy the query posited by the Honorable Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Nako. Well, Mr. Chair, that is an assumption. Somebody should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. Correct. They have just reached their age of 56. And they were bypassed. That is a fact. We cannot Ayan. change that fact, Mr. Chair. That is the only point that I'm trying to raise here. Correct. Oo. Kasi- Okay. Siguro, na natin yan. Tama na po yan. Mga kaibigan, maraming salamat po ha. Kitang-kita naman talaga ang kagalingan po ng ating butihing senador, mga kaibigan. No? So, nakinig po tayo. Dahil itong pinakabagong update na hindi nyo maririnig sa mga bias na media, nung nakaraang mga linggo, nagkaroon ng matinding sigalot dyan sa Senado. Ang bicameral committee, ang body at ang commission on appointments ay hindi nakapag-convene dahil mga sa agawan ng liderato sa pagitan ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Win Gatchalian. Dahil sinidye ang adjournment noong June 3, 2026, ang ad interim appointments ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines ay na-bypass. Pero heto ang good news, nagpatawag ng special session si President Bongbong Marcos noong June 17, 2026. Nag-convene ang Commission on Appointments sa ilalim ng bagong pamumuno ni Senate President Gatchalian upang aprubahan ang 5 general at 85 na opisyal ng DFA. Ligtas po ang balitang ito sa cyber libel dahil ito ay base sa opisyal na tala at transcripts ng Commission on Appointments. Lahat ng sinasabi at sasabihin natin ay may kasamang resibo dito sa ating programa. Okay, ito po Ay, mga kaibigan, kamusta po kayo? Okay, dito natin makikita ang kaibahan ng may alam sa batas at mga nagmamarunong lang. Sa mismong hearing noong June 17, 2026, hindi basta-basta pumirma si Senador Rodante Marcoleta. Ipinakita niya ang kanyang pagiging legal genius. Kwestiyon niya ang legalidad ng pag-aproba. Bakit? Sapagkat ayon sa Section 1 ng Republic Act 11939, makinig kayong mabuti. Ito ang batas
ang isang opisyal na mapropromote sa ranggong Brigadier General o pataas ay dapat may natitira pang hindi pababa sa 1 taong aktibong serbisyo bago ang mandatory retirement, mga kaibigan, no? Okay, iyan ang tinatawag na pagsunod sa batas. Nilinaw ni Senador Marcoleta na hindi niya pinipigilan ang promosyon ng ating mga magigiting na sundalo. Ang punto niya, ayaw niyang lumabag ang komisyon sa umiiral na batas dahil lang sa kapabayan at kaguluhan ng iba. Ganyan din si Senador Amy Marcos na naging nakatindig para sa tamang proseso para protektahan ang budget ng pamahalaan at tiyakin na ang bawat hakbang ay naaayon sa konstitusyon. Ito ang tunay na panglaga sa wealth at savings ng bansa, hindi ang pagpasa ng mga palpak na. Okay, mga kaibigan. Ngayon, dakot naman tayo sa naging argumento ni dating Senador Ping Lacson na tumatayong chairperson ng CA Committee on Foreign Affairs at aktibong nakikialam sa usapin. Anong sabi ni Lacson? Sabi niya, ang ad interim appointments daw ay resubmission lang at dahil special session ito, extension lang daw ito ng regular session kaya hindi raw violative sa 1-year ban ng RA 11939. At ang dahilan daw ng delay ay ang kaguluhan sa Senado kaya hindi kasalanan ng mga general. Nako po, talaga. Aba, Ping Lacson, teka muna. Supalpal ka kay Marcoleta dyan. Ang sabi ni Marcoleta at tamang-tama ang kanyang argumento, somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. I don't think we are in a position to violate an existing law. Hindi pwedeng idaan sa basta-bastang assumption ang batas. Kung palpak ang naging schedule ng Senado sa ilalim na nakaraang pamunuan, bakit idadaan sa shortcut at na pwedeng makwestiyon dyan sa Supreme Court? At para naman kay AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., paggalang po sa inyong posisyon bilang pinuno ng militar, pero kailangan punahin ang institusyon kapag nagkaroon ng kakulangan sa estratehiya. Bakit hinayaang umabot sa puntong nagka-gridlock bago magpahayag ng matinding alarma sa operational readiness? Dapat ay may malinaw na contingency measures at koordinasyon sa mga mababatas tulad nina Marcoleta at Amy Marcos bago pa man magkaonsehan sa liderato. Ang pambansang depensa ay hindi lang isang kasunduan na pwedeng iwanan sa ere ng dahil lang sa kawalan ng maagang legal na paghahanda. Okay, mag-comment po kayo mga kaibigan ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, dumako na po tayo sa ating huling bahagi, ang hatol nila. Mga kababayan, ang hatol at paliwanag ng inyong abang lingkod, ang tunay na kapanatagan ng buhay, kabuhayan at passive income ng bansa ay nakasalalay sa matatag na pagsunod ng batas. Kung idadaan natin ang palpak na sistema at padalos-dalos na kasunduan ang promosyon ng ating militar, para nating inilagay sa panganib ang buong bansa. Saludo tayo kina Senador Marcoleta at Senador Amy Marcos sa paggiba ng mga maling tradisyon. Ito ang inyong henyong kasama sa katotohanan. Mag-subscribe, mag-like at sumali sa ating membership para maabot ang 100,000 subscribers hanggang sa susunod na mainit na hearing at exposés. Ito ang #WalkWithLan. Bye-bye! Okay, maraming salamat.